Paano nga ba makakuha ng SSS number lalo kung magki-claim ka sa SSS? Ibig sabihin, pwedeng death benefit, namatay yung mahal mo sa buhay at ikaw yung beneficiary at SSS member siya. O di naman kaya ay may binayaran kang funeral o pagpapalibing at kailangan nung maklaim yung benefits na yon. Paano nga ba makakuha ng SSS number online? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng SSS, that's sss.gov.ph. Kung ang gamit nyo naman ay cellphone nyo, i-open lang yung Google Chrome at pwede nyo i-search yung SSS katulad nito at hanapin ang sss.gov.ph. Pag tinap nyo yan, makikita nyo dapat yung apply for SSS number online. So kapag ganyan, scroll down lang kayo and then meron ditong apply for SSS number. Kapag kinlik nyo yan, pareho lang yung magkapakita sa computer or cellphone. Merong personal record at step-by-step guide na pagdadaanan natin in this video. Click natin tong list of required documents para malaman ninyo kung ano ba yung kailangan nyong i-prepare na document. Pero wag alala, just in case na wala pa kayo ng mga documents na to, pwede pa rin kayo makakuha ng SSS number. Yung documents na to ay pwede nyo namang i-follow up, ibig sabihin, isasubmit ninyo para maging permanent yung SSS number. Yung pag-submit nito, pwedeng gawin via branch mismo ng SSS or pwedeng habang nagka-sign up kayo or habang kumukuha ng SSS number. Mamaya ipapakita natin yung mga options. Scroll down tayo dito sa phone and then click natin tong start. Registrant record verification, kung saan mag-fill up na tayo ng details. Ang pinaka-importante rito ay dapat tama yung information na ilalagay ninyo. Dapat hindi kayo magkamali dito sa last name muna yung mauna, first name and middle name. Also, may option din dito kung last name and first name lang ang meron kayo, lalo kung ito yung nasa birth certificate ninyo. Pero kung meron kayong ID na kompleto yung details at yun din naman isasabit nyo sa SSS, mas maganda yun na yung sundin. Kasi, imamatch ng SSS or ipagkukumpara nila yung documents sa isasabit ninyo kung tama ba sa record na finilap nyo dito sa form. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Parang mas malaki rin yung view, mas maganda rin for tutorial. Pero again, kahit anong device ang gamit inyo, basta nasa tamang website kayo, pareho lang yung mga hihinging information, pareho lang yung requirements at yung proseso. Fill upan lang natin. Ulitin lang natin, una ang apelido, first name, and then middle name. Yung sa suffix, kung wala naman kayo ng junior, senior, wag nyo na lang i-click. Pero kung meron, andito yung mga pagpipilian. And then, birthday naman, una ang buwan, sumunod yung araw, and then yung taon naman. Sa email address, dapat ma-open ninyo ito dahil magkapadala ng link sa email ninyo kung saan hanggat hindi nyo yung nagagawa, hindi magtutuloy yung proseso. That's why dapat active ito at na-open ninyo yung email. Next naman, i-check itong I'm not a robot and then itong information are true and correct, itong certification. Kapag nga pala chinek nyo ito, automatically, ganyan yung makikita ninyo. Pero may pagkakataon, nahihingat pa kasi kayo ng mga pictures. Minsan kasi check ng computer or ng website ng SSS kung bot or hindi totoong tao yung nagka-sign up. May mga pagkakataon, pwedeng ganun yung mangyari. That's why merong CAPTCHA. So, i-check lang natin yung hinihingi dito. Minsan ang hinihingi dito, bus, sasakyan, pedestrian. So, hanapin lang yung picture na hinihingi, i-check yun at i-click itong verify para mag-check. I-click itong submit. And then, ito na, magkapadala na nga ng email yung SSS. Ganito yung itsura niya, ang sender, ssnom, application at sss.gov.ph. I-click itong link, at andito na tayo sa pag-apply na SSS. Meron na agad tayong transaction number. Hindi pa ito yung SSS number, mamaya pa yun. Kailangan pang kompletuhin ito hanggang maging 100%. So, madali lang ito kasi information lang naman tungkol sa atin yung itatanong. Gender, pipiliin dito, and then yung mother's maiden name. Kung complete name, ilagay dito yung pangalan niya nung dalaga pa. Una ulit yung apelido, first name, and then middle name. SIN number, hindi naman ito required. Mobile number, ilagay din dito. Gagamitin ito kapag mag-login na tayo sa SSS online account. Ngayon kasi, kapag kumuha ka ng SSS number, meron na rin SSS online account. Sa telephone number, hindi siya required. So, pwede na itong i-leave. Yung email address na provide na natin kanina, kasama yung birth date and yung name natin. That's why, hindi na natin yung kailangan fill upan. Home address na tayo. So, Metro Manila, piliin lang yung city or municipality. And then, kung provincial naman, hanapin dito sa bandang gilid kung saan probinsya kayo at kumpletuhin yung the rest ng info na hinihingi. Yung city, yung barangay, at ibigay or i-type na rin dito yung house number, street, at subdivision na din. Automatically, magkakaroon na ng postal code dito. Purpose of registration. Maraming option dito. Pwede kung naghahanap ng trabaho, kung may sariling negosyo, or OFW ka ba, or non-working spouse, or claimant.
Dito pasok yung mga beneficiary, lalo kung namatay na yung mismong SSS member. Kailangan lang patunayan na kamag-anak nyo talaga or kayo yung eligible na beneficiary nun. So kung merong foreign address, i-check din ito, pero kung wala naman, leave this unchecked. And then, ito yung certification na dapat wala pa kayong SSS number dati. Kung sakaling meron na kayong SSS number, pwedeng gawin na lang yung filing sa SSS online account ninyo. Pero kung wala pa at kailangan nyo muna ng SSS number, required kasi iyon para sa pag-claim ng mga benefits, ito yung tamang proseso. So, ang gawin natin, click na natin itong next. Possible magkaroon ng error message katulad nito kasi baka may information kayo na hindi na-provide. So, i-double check or sabihan naman kayo ng SSS kung ano yung kulang na yon. Katulad nito, yung gender pala or sex, piliin lang yung tamang gender at i-click ulit yung next sa bandang baba. Nasa 40% na tayo kung saan yung social status naman. Marital status, kung married ba, at kapag married, sa next page, hihingan ka ng spouse details. Kung sakaling single naman, hindi na hihingan, later on, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura. Pero proceed tayo dito, nationality Filipino by default, and then religion, pwede nyo piliin sa listahan. 3 lang yun nandito sa ngayon. Kung sakaling wala, sa listahan yung relihiyon ninyo, click nyo lang yung other, at ilista or i-type dito yung religion na yon. Pero kung nasa listahan naman, piliin na lang din at mag-grade out yung other religion. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-type dyan kung grade out. Place of birth, kung Metro Manila ba or provincial, kung sakaling nasa ibang bansa, piliin lang to para palitan yung bansa. And then kung Metro Manila, piliin lang yung city or municipality. Kung provincial naman, sa bandang gilid, yung provinces. Katulad nito. And then fill up lang yung city or municipality within that province. Click natin yung next. Ito na yung part kung saan yung spouse, dahil single yung pinili kanina, katulad nito, naka-grade out ito or hindi na mapifill upan. Ang fill upan na lang natin ay yung sa father's details, yung children o anak, or iba pang beneficiary na gusto mong i-declare na hindi kabilang sa mga sumusunod, parents, spouse, or children. Sa father's name muna, kung sakaling hindi kilala kung sino man yung tatay or walang nakadeclare na tatay dun sa birth certificate, i-check lang ito. Pero kung meron naman, i-provide lang yung details. And then dito, kung sakaling higit sa isa yung anak, mag-click lang ng odd row para idagdag yung iba pang mga anak. Beneficiaries naman, ito yung pagpipilian na pwede nyong i-declare. Yung tita, yung kapatid, yung pinsan, pwedeng-pwede yan, pati yung mga apo or pamangkin. Kapag okay na, i-click lang tong next. This time, SSS user ID. Ngayon kasi, nag-improve na yung SSS kung saan kapag kumuha ka ng SSS number, meron ka na rin SSS online account. Hindi na hiwala yung proseso, magkasama na siya. So, magde-decide kayo kung ano ba yung preferred user ID o yung pang-login ninyo. Anong ibig sabihin nun? Dito sa SSS online account, pwede kang mag-login para makapag-claim ng iba't ibang mga benepisyo or ma-check na rin yung contribution mo. I-click itong login to my SSS, ilalagay mo dito yung user ID and password. So, itong user ID na to, siya yung nilagay mo dito. That's why wag mo kakalimutan yung user ID mo at ang tinatanggap na user ID ay 8 to 20 characters. Yung first character must be a letter and wala siyang special character maliban na lang sa underscore. Personal record, yung height and yung weight ilagay dito. Yung UMID pay card sa ngayon under system maintenance. Pero by the time na pinapanood nyo to, baka magkaroon ng update. Kung meron mang form na finifill up dito, fill upan nyo na lang or kompletuhin nyo na lang din. Click natin yung next. Ito na yung part kung saan almost patapos na tayo. 90% complete. I-double check lahat ng info na nakikita dito. Sa bandang baba, andito yung purpose of application, claimant ka, andito na rin yung user ID. I-click natin tong generate SS number at makikita ninyo na kapag sinubmit natin ito, hindi na tayo pwedeng mag-update or i-edit yung mga information na nakikita natin dito. That's why, bago ito i-click, i-double check muna lahat ng ito. Pwede nyo i-click itong previews para balikan yung mga previous forms. Katulad nito, pwede nyo pang i-edit yung user ID kung nagbago yung isip ninyo. Or may mga maling spelling, pwede ninyong i-update iyan. This time, kapag okay na, na-edit na lahat ng info or wala na talagang mali, click natin itong generate SSS number. And click natin itong yes para makakuha na ng SSS number online lang. 95% complete. Dito na yung part kung saan i-upload nyo yung documents ninyo. Pwedeng yung birth certificate o yung iba pa dito katulad ng baptismal, driver's license, passport. O di naman kaya ay yung iba pang details katulad ng birth certificate ng anak ninyo, bank account, company ID. Pwede rin yan. Kapag kinlik yung isa dito, pwede nang i-upload yung documents. Pero kung hindi pa ready iyon,
try natin kung pag kinlik natin itong submit, ang mangyayari ay magkakaroon pa rin kayo ng SSS number. Ang sinabi naman dito ay pwede ninyong i-upload yung mga supporting documents later. Pwedeng my SSS online account or pwede rin naman sa branch mismo. Sa ngayon, ang alam ko sa branch, pero baka magkaroon ng update sa system nila. Kung mapapansin ninyo, dati yung SSS online account, hiwalay na application, pero ngayon pinagsama na nila. So possible, mas magawa na rin to online. Pero kung may option kayo na i-upload na yung documents ngayon, pwede rin naman mag-proceed. I-click nyo lang kung saang documents nakapaloob dito. Halimbawa, birth certificate ang meron kayo. Click nyo lang, upload, and then i-submit. At makakakuha rin kayo ng same na information katulad nito. Sa bandang gilid nga pala, merong voluntary pension booster. Pwede nyo namang i-skip to kasi later on, pwede nyo namang i-apply to kung gusto nyong palakasin or pataasin yung pension or retirement na makukuha ninyo kapag tumanda na kayo or nag-retire. Ang pinakamahalaga dito ay itong mga button sa bandang baba kung saan andito yung SSS number. Pwede itong ibigay yung document, ipaserox ninyo. Kung sakaling nire-require kayo ng proof ng SSS number, yun yung ibibigay ninyo. Kung sakali naman na hindi nyo naklik itong mga button na to, huwag mag-alala kasi ipapadala din ito via email. Ganito yung itsura ng email. Sa bandang baba, andito yung kopya. So, meron kayong kopya sa email ninyo ng SSS record. So, ito yung SSS number, andito naman yung personal record ninyo, and yung transaction number slip. Pero hindi pa dyan tapos, kasi nakakuha na nga tayo ng SSS number, pero wala pa tayong password para sa SSS online account. Ito yun. So, paano yan gawin? May pinadalang hiwalay na email ang SSS. Ito siya. I-click lang yan. And then, andito yung user ID natin. Click natin tong link. Itong clicking here, click natin. And then, ito na yung part na gagawin na yung password. Pero bago yan, ilagay nyo muna yung huling 6 na numero ng SSS number ninyo. Andito yung SSS number natin. Yung last 6 digits lang yung kukunin natin. Yung dulong 6 na numbers ang kailangan natin. Hindi yung buong SSS number. So, kung ano man yung last 6 numbers, ilagay lang dito and then click proceed. And then set password na tayo. I-type yung password ng 2 beses. Andito yung criteria. Basta yung password niyo may big letter, small letter, number, and special character. Pwede na yon at hindi bababa sa 8 characters. So, yung tinatype nyo rito, pwede nyo i-click itong show para malaman or ma-double check ninyo kung tama ba yung password na tinatype ninyo. At kapag nag-check na ito, ibig sabihin nag-match, huwag kakalimutan yung password kasi gagamitin na ito pang login. Click natin yung set password. Sa third step, wala namang ibang gagawin dito. Confirmation lamang ito. I-click nyo na lang itong back to login para matest na ninyo yung user ID and password. And then click sign in. Ito na yung part na pwede nang mag-login gamit yung phone. Yung phone number kanina sa form na in-enter natin, yun yung makaka-receive ng SMS or OTP. Pero may mga pagkakataon na minsan, baka mawala na yung phone natin, katagalan, lalo kung mag-login ulit tayo sa SSS after a few months or after a few years. Kung gusto ninyo, pwede nyo i-set up itong TOTP. Ano ba ito? Ito yung time-based password kung saan hindi na kailangan ng OTP via text. So kapag kinlik nyo yan, ang gagawin nyo lang, i-enter nyo lang ulit yung user ID and password ninyo. And then, kailangan nyo mag-download ng Google Authenticator sa phone ninyo. Sa phone ninyo, pumunta lang sa Play Store or App Store. Ito pala siya. And then, search nyo lang yung Google Authenticator. Ito siya. So, madali lang siyang gawin. And then, i-install nyo lang at i-open na ito. This time, balik tayo dito sa SSS natin. By the way, yung Google Authenticator, kailangan nyo kasing i-scan itong QR code. Kaya gagawin nyo siya sa hiwalay na phone ninyo kung meron man. And then later on, pwede nyo namang ulitin yung pag-scan ulit. Basta wag nyo lang mawawala itong QR code. Pwede nyo picturean para ma-backup ninyo. Wag nyo muna i-click yung next kasi i-scan natin to gamit yung phone. So sa phone na hiwalay, i-click itong plus. And then scan a QR code. I-scan ito. Dapat pasok dito yung QR code sa phone. And then pagka-scan, meron ng code dito. Itong code na to nagbabago every 60 seconds. Hindi na kailangan ng text. Instead, automatically, basta connected online, may code at may code na mag-a-appear dito. And then, pwede na natin i-click itong next. I-enter lang yung code na na-receive o nagpakita doon sa Google Authenticator. Katulad nito, kung ito man yung code, i-type lang dito. And then, click login. So, kapag nag-enter na tayo ng user ID and password, click sign in, meron na tayong dalawang option. Pwede pa rin naman yung text na OTP, i-click nyo lang tong get pin, or pwede rin namang itong time-based. Kahit isa lang dito, pwede. At napaka-ideal nito just in case na nawala na pala yung cellphone ninyo, nawala yung phone number, or mahina yung signal sa lugar ninyo, hindi masyadong makareceive ng text or matagal, o di naman kaya ay nag-abroad kayo,
hindi nyo na ma-access yung phone number ninyo or yung SIM number, pwedeng time-based password. So dito, i-enter lang yung PIN na nagpapakita doon sa Google Authenticator and then i-click yung login. Mula dito, magpapakita na yung iba't ibang mga features sa SSS. Pwedeng i-check yung contributions, kung meron man, or kung meron kayong gustong i-claim na SSS card, ID ito na may bank account pa. Also, yung disbursement account. Ito yung pag-enroll ng bank account para kung magka-file na kayo ng benefit, halimbawa funeral claim, death claim, o iba pang benefits dito, pension, disability claim, matatransfer siya sa bank account. Also, kung gusto niyo mag-apply din ng loans sa future, kung qualified ba kayo or eligible, pwedeng-pwede siyang gawin dito. Online lang, gamit ang cellphone or computer ninyo. So, yun yung buong proseso sa pag-apply ng SSS number online. Pwede rin ito para sa mga empleyado, pipiliin nyo lang yung tamang purpose o yung dahilan kung bakit kayo nag-avail o kumukuha ng SSS number. Libre ang SSS number, wala itong bayad. And pwede nyong gamitin ang computer, cellphone, or tablet inyo para ma-access ang website ng SSS. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!